Naghiwalay na kami ng asawa ko, pero we're still living under the same roof. Sobrang nakaka-drain talaga kapag ang lalaki walang emotional intelligence. And guess what? Kung kailan kami naghiwalay, tsaka ako nag-bloom. He also got depressed. At nasira talaga ang mental health niya. Super naging emotional siya. At doon niya naramdaman lahat ng mga naramdaman ko noon. Kung kailan kami nagkahiwalay, at saka ako naalagaan ng tama every day. He's proving himself, grabe talaga ang character development. He's always saying na naiintindihan ko na lahat at talagang sobrang hirap pala talaga ang pinagdaanan mo. Alam ko na lahat ang pagkakamali ko. Alam ko na kung paano kita aalagaan ng tama. Hayaan mo kung alagaan ka pa rin kahit hiwalay na tayo. Kaya don't settle sa taong hindi marunong magbago at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Bata pa lang, depressed na ako and talagang may trauma ako. Sa 10 years naming relasyon, talagang mahal niya ako pero walang emotional support. Pero nung siya na ang naka-experience ng depression and anxiety, talagang bumawi. Sabihin niyo kung harsh, pero itong naisip kong way para talagang magbago siya. Nakakatakot at nakakapagod, pero magiging toxic lang kami pareho if hindi mag-grow. Biruin mo, every night akong umiiyak dahil sa depression. Pero hindi niya pa talaga ako naintindihan that time. Akala niya, iyak lang ako ng iyak. Magkasama kami sa isang bahay, pero parang housemate lang. Pero nung naghiwalay kami, tsaka lang talaga naging bahay yung bahay namin. Good thing na marunong siyang mag-learn. Workaholic din siya dati, pero ngayon, nakontrol na niya at may quality time na kami. Nakakatuwa lang kasi, kahit masakit yung naging way, at least magiging maayos na ang buhay mag-asawa namin. Ito po ay isang kasaysayan ng buhay mula sa post ni Ms. Patuti sa Threads. Paliwanag niyo lang sa akin, Jake, gulong-gulo ang buhay ko. Dito sa unang paragraph ng kanyang storya, ang sabi niya, naghiwalay na kami ng asawa ko. Na, gusto kong paniwalaan na kasal sila. Asawa di ba? Tandaan natin, kung kayo po ay hindi kasal at nagli-live-in lang, hindi po asawa yan. Nagbabahay-bahayan lang kayo. And since ginamit niyang word ay asawa, gusto kong paniwalaan na sila ay kasal. Naghiwalay na kami ng asawa ko. Pero, we're still living under the same roof. Sobrang nakaka-drain talaga kapag ang lalaki walang emotional intelligence. Ano ba yung emotional intelligence? Walang emosyon. Di ba? Hindi compassionate. Hindi compassionate. Pero paano kayo walang empathy, no? Pero paano kayo naghiwalay kung nakatira pa rin kayo sa isang bubong? Hindi kayo magkahiwalay. Hindi lang kayo nagtatabi pagtulog. Baka hindi ko alam po paanong setup. Kasi kung ako'y kasal at sasabihin kong hihiwalay ako sa asawa ko, ayoko makita yung mukha ng asawa ko. Para magkaroon ng pagbabagong kapaligiran ko. It's either for worse, for better, or for worse. Di ba? Pag hiwalay, talagang hiwalay. Hindi yung hiwalay lang, magkaiba lang kayo ng tinutulugan. Hindi ganun ang ginugulo niyo yung buhay niyo eh. Ito'y
ito'y indikasyon lamang na sa isang pagsasama ng mag-asawa, kailangan ng komunikasyon. Kasi hindi po pwedeng manghula palagi. Sa aming mga lalaki, may mga lalaking hindi demonstrative kagaya ko. Hindi ako demonstrative. Kasi yan ang nakalakihan ko sa tatay ko. Na when he died at 92, my mother died at 90. Pareho sila ng birthday. Hindi namin nadinig sa tatay ko yung sabihin ng nanay ko ng I love you or mahal kita. Walang ganon. Ang nanay ko, hindi rin nagsasabi ng love you, love, walang ganon. Yung mga matanda nung araw, hindi ganon, hindi demonstrative. Inabot ko yung generation na yon. Kaya ako, hindi rin ako demonstrative. Hindi ako palayakap sa asawa ko. Mas palayakap pa nga ako sa kaibigan kong babae. Pero, mafe-feel mo yung pagmamahal, yung compassion. Yung nanay ko, hindi nagsasabi sa tatay ko na mahal kita, I love you, love, be. Walang ganon. Pero yung nanay ko, bigyan mo ng isang hopyang hapon na ganon. Hahatiin niya yung hopyang hapon na yon. Yung kalahati, kakainin niya. Yung kalahati, babalutin niya sa dyaryo. Ilalagay niya sa bulsa ng kanyang duster. Hihintayin niya ang tatay ko na umuwi. Pag umuwi ang tatay ko ng hapon, ibibigay niya yung kalahati ng hopyang hapon na kinain niya. Yun ang paraan nila ng, ng pagpaparamdam ng pag-ibig, pagmamahal. So, what is important here? What's important is communication. May pag-uusap. At ang pasensya na kayo ho, kasi sino pang gagawin ko example kundi yung mga magulang ko. Alam nyo kami, ang pamilya namin ay 8 kaming magkakapatid. Kami ho ay natutulog sa iisang banig. Isang banig na nasasakupan ng isang malaking kulambo. 8 kami magkakapatid. Kung kumain kami sa isang papag, merong tabo ng motor oil na may tubig, hinawa ng kamay namin yon. Pinaghinawan ko ng kamay, papasahin sa ibang mga kapatid ko bago kami kumain. Ganon. Ganon ang pamilya namin. Ang nanay ko at ang tatay ko, mayroon silang kasunduang mag-asawa na hindi nila papayagang lumubog o sikatan ng araw nang hindi sila nag-uusap sa problema nila. That's why sometimes at 2 o'clock in the morning, gusto kong batukan yung dalawang magulang ko. Why? Magkakatabi kami dun sa banig eh. Hindi ka makatulog kasi nag-uusap yung dalawa. Minsan nagsisinghalan yung dalawa. Bakit? Pinag-uusapan yung hindi nila napagkasunduan. So bago sumikat ang araw, friends na sila. Yan, communication. Hindi kinakailangan maghiwalay kayo ng tulugan. Hindi magandang ehemplo sa mga anak na kapag nagtampo si misis sa kanyang asawa, matutulog sa kabilang kwarto. Hindi ganoon sa amin. Ewan ko sa inyo. Pero sa amin hindi ganoon. Miski anong hindi namin mapagkasunduan na mag-asawa, matutulog kami sa iisang kama. Pwede siguro magkatalikod, walang usapan, magkatalikod. Pero sa umaga, pagising, magkasabay kaming kakain ng almusal. O pagkatapos, wala na yun. Wala na yung samaan ng loob na yan. Kasi dito, nakita ko lang ang kababawan. Naghahanap ng quote and unquote emotional intelligence itong si Miss Patuti. Empathy. Yon. Siguro ang asawa niya katulad ni Jun Banaag na wala lang, hindi expressive. Hindi expressive. Pero totoo yung sinasabi niya, lalo sa isang babae, mahalaga sa isang babae, yung pag malungkot siya, nandun ka sa tabi niya kahit
hawakan mo lang yung kamay niya. Ginagawa ko yun, no? Or, yakapin mo lang siya. Wala nang usapan, no? Minsan yung mga ganong bagay, mas effective nararamdaman kaysa dun sa dakdakan ng dakdak kung anong pinagsasabi mo, wala naman sa puso mo, di ba? So, siguro si Miss Patuti, ang hinahanap lang niya, yung empathy, no? At ito, naibigay nung asawa niya, na-realize nung kanyang asawa, nung naghiwalay sila ng tulugan. Pero po pwedeng hindi na kailangan maghiwalay ng tulugan. Kasi po pwedeng komunikasyon lang. Pwedeng pag-usapan nyo lang. Sana mag-iwan sa atin to ng aral, ha? Na ang mag-asawa po, walang perfectong pagsasama ng mag-asawa. Lahat yan, merong problema. At ang mag-asawa, ina-address ang problema para magtagal ang relasyon. Hindi po solusyon yung maghiwalay kayo ng tulugan at sasabihin yung naghiwalay na kayo sa iisang bubong. Niloloko nyo lang ang sarili nyo. Niloloko nyo lang ang sarili nyo. Kung may problema, pag-usapan. Kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo, huwag mong bayaang hulaan niya. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mo. Sana'y natulungan tayo ng kasaysayang ito sa programang Dr. Love.